Magandang umaga po sa atin lahat, mga kapatid. Pumanakpak nga ang mga anak ng Diyos. Yan, purihin ang Panginoon. Once again, we are gathered in His name. And it is first Sunday. You know, if it's the first Sunday of the month, I always feel that eagerness to come to the kingdom of God and to be present in front of Him. A blessed Sunday to all of us. A happy Sabbath rest with the Lord. Hallelujah. God is good. And all the time, God is good. Alam niyo po, miss na miss ko na talagang makita yung mga smile sa ating mga labi, pero talagang hindi pa pwede. Sa mga mata na lang natin tingnan. Ayan, nakikita ko nga yung galak sa ating mga mata. God's blessings are so rich and abundant that we must guard against loving Him merely for what He gives us. He Himself is to be the greatest passion of the believer's life. And if this is true to all of us, then we must prioritize Him over anything else. Possessions, vocations, and even other relationships. In Psalm 37, verse 4, where the Lord states that He will give the desires of our hearts, we oftentimes miss the true meaning of this verse, because as a requirement, one should delight oneself in the Lord first before receiving the desires of one's heart. Naniniwala po ba tayo, mga kapatid? Yan. While the Lord richly supplies us with all things to enjoy, they should never supplant or replace our delight in Him. Alam niyo po, nagpapasalamat ako sa Panginoon. God has made it possible for me to retire and to bring my children to school. But I know that the key to enjoying life is to seek happiness in the Lord and to delight in Him above all else. God's rightful place as Lord of should be as Lord of our life. And when He is our first love, worldly cravings of the human heart are replaced by desires that fit His will and purpose for us. A heart devoted to the Lord knows delight and blessing. And when we let the Lord our top priority, we will discover that knowing Him is our greatest joy in life. Amen? Purihin ang Panginoon. Mga kapatid, let us all rise and all together recite our Shema Israel. All together, hear, O Israel, the Lord is our God. The Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. These words which I am commanding you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign on your hand, and they shall be as frontals on your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. Manatili po tayong nakatayo at atin pong umpisahan ang ating worship and praise song to the Lord through our PowerPoint, to be followed by the reading of the scripture to be rendered to us by Sister Marivic Dingayan, and the Word of God by our Reverend Pastor Jess.
Hallelujah. You are worthy, O God. Hallelujah. The Lord knows how to rescue the godly from trials and to keep the unrighteous under punishment until the day of judgment. God's judgment is redemptive and destructive for the dead and the unbelieving. In John 5:24-25 it says, "Whoever believes in him who sent Jesus, he does not come into judgment, but has passed from death to life." Amen. We will not fear, for God is with us. We have a great high priest who has passed through the heavens, our Lord Jesus Christ. May we always hold on to our confession, for we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but one who has been tempted in all things as we are, yet without sin. Therefore today, let us draw near in confidence to the throne of grace, so that we may receive his mercy and find grace to help us in times of our need. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Father, we thank you for today. We thank you for your loving kindness, for your mercies which are new every day. Panginoon, ikaw ang Diyos na may hawak ng aming mga buhay. At sa iyo kami umaasa, Panginoon. Sa iyo may buhay na pag-asa. Sa iyo may kinabukasan. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. May you saturate our spirits, Father, as we indulge in your words today. Father, we praise you and we thank you. May your Holy Spirit guide us, Lord, as we learn once again your words. Father, we thank you. We love you, Lord. We give you all the glory and honor and praises due to your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Let us open our Bible into Leviticus chapter 1. Whole chapter po. Leviticus chapter 1. Amen po. Amen. Verse 1, "Now the Lord called to Moses and spoke to him from the tabernacle of meeting, saying, Speak to the Lord of Israel and say to them, When any one of you brings an offering to the Lord, you shall bring your offering of the livestock, of the herd and of the flock. If his offering is a burnt sacrifice of the herd, let him offer a male without blemish. He shall offer it of his own free will at the door of the tabernacle of meeting before the Lord." Verse 4, "Then he shall put his hand on the head of the burnt offering, and it will be accepted on his behalf to make atonement for him. He shall kill the bull before the Lord and the priest. Aaron's sons shall bring the blood and sprinkle the blood all around on the altar that is by the door of the tabernacle of meeting. And he shall skin the burnt offering and cut it into its pieces. The sons of Aaron, the priest, shall put fire on the altar and lay the wood in order on the fire. Then the priest, Aaron's sons, shall lay parts, the head and the fat in order on the wood that is on the fire upon the altar." Verse 9, "But he shall wash its entrails and its legs with water. And the priest shall burn all on the altar as a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. If his offering is of the flocks, of the sheep, or of the goats, as a burnt sacrifice, he shall bring a male without blemish. He shall kill it on the north side of the altar before the Lord. And the priest, Aaron's sons, shall sprinkle its blood all around on the altar. And he shall cut it into its pieces with its head and its fat. And the priest shall lay them in order on the wood that is on the fire upon the altar. But he shall wash the entrails and the legs with water.
Then the priest shall bring it all and burn it on the altar, and it's a burnt sacrifice, an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Verse 14, and if the burnt sacrifice of his offering to the Lord is of birds, then he shall bring his offering of turtle doves or young pigeons. The priest shall bring it to the altar, wring off its head, and burn it on the altar. Its blood shall be drained out of the side of the altar, and he shall remove its crop with its feathers and cast it beside the altar on the east side into the place for ashes. Then he shall split it at its wings, but he shall not divide it completely. And the priest shall burn it on the altar, on the wood what is on the fire. It is a burnt sacrifice and an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. This is the word of the Lord. Amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. So, mahalaga yung ating pag-uusapan sa araw na ito. Yung 4 Sundays na sunod-sunod na atin pong subaybayan po natin yung pag-aaral about the different kinds of offerings or sacrifices sa Leviticus chapter 1 up to Leviticus chapter 7. But for now, ang ating topic ngayon is about the burnt offering. Okay, sa Old Testament, lahat ng nakikita niyong offerings prior doon sa establishment ng tabernacle, lahat ng iyon, yung ginawa ni Noah, yung ginawa ni Abraham, and other mga godly people in the Old Testament, lahat yon ay burnt offering. Okay? Ang isang salient feature ng burnt offering ay an offering made by fire, a sweet aroma to the Lord. Naalala nyo si Noah, di ba, nung nag-offer siya ng burnt offering, mahalimuyak na samyo. At ito, sabi ng Panginoon, nung naamoy niya yung handog na yun sabi niya, I will never destroy the earth again. Di ba? So, naalala niyo yun. So, napaka-significant ng offering na to. Kasi, it appease the wrath of God. Amen? Yung mabangong samyo na yun, nung offering, ay napayapa, nagkaroon ng kapayapaan ng tao at ang Diyos, okay? At ang Panginoon ay na yung kanyang puot ay nasatisfy. Kaya mahalaga na pag-aaralan natin ito. Ang isa pong kasing nakakalungkot na pangyayari ngayon, kasi nga kinalimutan na ng maraming preachers ang Old Testament. Kaya may mga bagay sa New Testament na hindi na gaanong maipaliwanag ng talagang buong buo. Katulad na lang po ng verse na ito, sa may John chapter 14, verse 6. Favorite verse ng lahat ng mga Kristiyano. Amen. I am the way, the truth, and the life. Pero alam nyo ba, ang katotohanan ito ay mas mananamnam po natin kung ating pag-aaralan yung mga sacrifices na ginawa ni Christ. Kung ano talaga yung way na sinasabi niya. Ano ba yung truth na yon? Ano ba yung life na pinag-uusapan dito? Na sinasabi ni Jesus na ako yun. At walang makakapunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. So, lahat ng katotohanan iyon ay may intindihan lamang natin kapag pinag-aralan natin yung mga different kinds of offerings na isinulat at pinag-utos ng Panginoon sa Old Testament. Okay. Another verse na isa sa mahirap ipaliwanag ng buo kung hindi mo babalikan ng Old Testament ay yung sinabi ni Apostle Paul para sa mga Kristiyano ito naka-address. Okay? Favorite verse din ito ng maraming mga Kristiyano. Okay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of the Lord, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Okay, so, ang gandang verse. Pero ano yung idea mo, kapatid, nung tinatawag na present your body a living sacrifice, holy and acceptable to God? What is your idea about that? Kasi kapag kinalimutan mo ang Old Testament o hindi mo pinag-aralan yung
sacrifices na ginawa sa Old Testament, you will never explain that fully. Okay. Kaya nga, mahalaga mga kapatid na pag-aralan natin. Balikan natin yung laws of sacrifices na isinulat from Leviticus chapter 1 up to Leviticus chapter 7. 4 po ito. Burnt offering, na siyang pag-aaralan natin ngayon. The peace offering, the guilt or trespass offering, and the sin offering. Alam niyo mga kapatid, kasi lahat ng ito yung inaccomplish ni Christ sa cross para sa atin. Ngayon tayo mga Kristiyano, kasi we are totally ignorant about yung ways na itinuro ng Diyos sa Israel. Kaya hindi natin ganong ma-appreciate yung ginawa ni Christ. So may mga inaccomplish si Christ dyan eh. Bawat isa yan. Bakit burnt offering? Bakit peace offering? Ano yung sinettle niya sa guilt offering? From the word guilt, a different statement sa sin offering. May sin offering na, may guilt offering pa. Na hindi ba kayo nagtataka doon? May inaccomplish. Mga importanteng factor na kailangan natin para makabalik tayo sa Diyos. Iyan yung inaccomplish ni Christ sa mga offerings na yan. And then ngayon, here comes the New Testament or modern Christians na masyado na tayong kampante na basta sinave lang tayo ng Panginoon. And then we quote some verses in the New Testament na hindi na natin talaga nakikita yung reality nun o yung meaning or significance ng mga work na yon. So yung ating pong pag-uusapan sa loob ng isang buwan is all about the finished work of Christ on the cross para sa atin. Pagtutuunan natin yung kahalagahan ng atonement ni Christ. Alam nyo ba, kaya ito inaccomplish ng Panginoon sa atin? Ito yung problema ng tao. Ang problema ng sanlibutan ay hindi pera. Hindi political crisis ang problem natin. Hindi economics ang problem natin. Ang problema ng buong sanlibutan ay kasalanan. Bumagsak siya sa kasalanan. Napahiwalay siya sa Diyos. Na-cut off siya sa source of life. Na-cut off siya sa reality. Kaya nag-provide si God ng atonement through Christ upang tayo'y makabalik sa Kanya, upang tayo'y makalaya sa kasalanan. Sinettle ni Christ ang ating kasalanan once and for all. Hindi natin kayang isettle ang kasalanan natin by ourselves. Si Christ lang ang naka-accomplish niyan. We have to bear that in our minds. Kasi ang pinaka-goal ng ating Diyos is to set us free from the power of sin and from the power of guilt. To set us free. Kaya nga sinabi ni Jesus yan, and you shall know the truth, and the truth will set you free. Hindi lamang freedom sa tyranny ng ibang bansa, but freedom from the power of sin and death. Mahalaga ito mga kapatid. Kaya dapat tayo bilang mga believers in Christ, maintindihan natin yung power ng atonement ni Christ. Itong apat na to ay atonement ni Christ. Break down into different sections para lamang maintindihan natin kung gaano kataas yung finished work ni Christ on the cross. Na kung gaano kalaki yung pag-ibig na iniukol ng Diyos sa atin. Yung pagmamahal niya upang tayo makalaya from our evil consciences. Amen. So, ang first chapter ng Leviticus na binasa natin kanina is all about the law of burnt offerings. Okay?
Ang ibig pong sabihin ng burnt offering is a whole offering. Buong hayop, buong baka, buong tupa, buong kambing, ang susunugin, except for the skin na ibinigay para sa mga priest. Yun lang ang portion ng priest sa offering. Kasi ang priest may portion siya. Yung nagtatrabahong priest that time, ay meron siyang portion sa bawat offering. Ang tanging portion ng priest is the skin. Hindi katulad sa ibang mga offerings, tulad ng peace offering, ng guilt offering, sin offering, may ibang mga portion yung mga priest. May mga karne silang portion. But dito, pag pinag-uusapan ng burnt offering, skin lang ang para sa kanila. The whole of the animals, hahati-hatiin yon, yung ulo, yung katawan, yung mga paa, yung mga bituka. Ikakamada yon ng priest doon sa may altar. At susunugin yon ng buong buo at dapat walang matitira. Dapat lahat ay mare-reduce into ashes. At kapag hindi na-reduce into ashes, hindi complete yung sacrifice. It is not acceptable to God. Amen. So, sa Israel ay merong daily offering na ginagawa sa tabernacle. Morning and evening. Nagpo-provide sila ng animal sacrifices, a lamb or a goat. Sinusunog yon every morning and every evening. Okay. Iyon yung tinatawag na continual burnt offering. Sila man ay mag-journey sa wilderness. Laging may offering doon, day and night. Sila man ay nasa digmaan. Merong offering doon, day and night. Hindi nawawala yung apoy noon, day and night. Kahit nagda-journey sila, buhat-buhat nila yon. Kahit na magpahinga sila, mag-camp sila, laging merong continual burnt offering. Amen. So, ganun yung ginawa ni Christ sa atin. It is a continual savor, aroma before God, appeasing the wrath of God on our behalf. Amen. Hindi tayo naging katanggap-tanggap sa Panginoon because of ourselves. It is because of the perfect sacrifice of Jesus Christ. Amen. So ngayon, okay. Meron pong apat na klaseng hayop na po pwedeng i-sacrifice. Hindi lahat ng uri ng hayop. Si God ang namili. Amen. Yan po ang isang importanteng Since na si God ang nag-provide ng way of salvation natin, si God ang nag-provide ng means of atonement for our sins, hindi tayo. Hindi kinonsulta ni God tayo for this. It's all the mind of God. Walang suggestion ang tao rito. Ang tao from the very beginning, hindi siya isinasali ng Diyos sa mahalagang gawain. Alam niyo ba yon? Kasi ang tao mayabang siya. He takes credit sa kanyang sarili. For example, nung creation na lang hindi nyo napansin, ginawa ang tao on the 6th day? Bakit? Tapos na lahat. Wala siyang nai-contribute ni katiting. Kahit na isang buhangin, wala siyang nai-contribute. Tapos na ang lahat. Kaya siya yung huling-huling ginawa para ipakita sa tao, wala siyang naitulong. Wala siyang ipagmamalaki before God.
And then lahat ng creation ay pinamanig sa Kanya. Makita niya yung grace of God from the very beginning. Hindi ba ganun din ang ginawa ng Panginoon sa salvation natin? May na-contribute ba tayo para ma-save tayo? Wala nga eh. Tayo nga, naglulublob tayo sa kasalanan natin noon eh. Hibang na hibang tayo sa ating mga kalasingan noon. Hinango tayo ni God doon. Hindi dahil sa mababait tayo, hindi dahil sa mga matutuwid tayo, tayo ngayon mga crooked. Lahat ng iyon ay habag ng Diyos upang ipakita kung gaano siya mahabagin, kung gaano siya kabuting Diyos sa ating lahat. Amen. Wala tayong na-contribute kahit nung na-born again tayo. Kasi yung way natin para tayo ay makakilala sa Kanya, siya yun. Kiniwiken niya yung ating patay na spirit. Yung pananampalataya natin galing yun sa Kanya kasi na-quicken niya by the Holy Spirit. Yung ating power to repent, galing yun sa Kanya, hindi yung galing sa atin. Yung ating power to, ability to work, or to serve, to obey Him, to walk in all His ways, hindi yun galing sa atin. Galing rin sa Kanya yung strength na yun. Walang galing sa atin. Lahat ng ating tinatangkilik ngayon ay galing sa Kanya. Kaya nga ang tao, wala siyang ibang sasabihin na credit niya, kundi lahat by the grace of God. Amen. Gaya nito, di ba? Dito sa mga sacrifices, hindi tao ang nag-formulate kung ano yung i-offer niya. Si God ang nag-define from the very beginning. Hindi niya kailangan yung suggestion natin. Hindi niya po pwede mo sabihin na, Lord, mas maganda tong idea ko. No. Hindi tayo ang nagde-define ng way papunta sa Panginoon. Si God ang nag-provide. Kaya nga nung sinabi ni Jesus Christ, I am the way. Siya yun. Hindi tayo. No human ideas ang nakapag-contribute dyan. Amen. So may mga animals, dinefine ni God kung ano yung malinis. Si God ang nag-define kung ano yung marumi. At among sa mga malilinis na animals, siya rin yung nag-define kung ano lang ang pwedeng i-offer sa Kanya. Maraming hayop na malinis. Pero siya yung nag-define. It is not suggestions of man. Amen. Tignan din nyo ang mga churches ngayon. Napakaraming human suggestions. Mga human additions. The geniusness ng ating mind to create a means of worship other than God provided. Amen. Ngayon, ang kagandahan sa mga ito ay puro mga domesticated animals. Okay? Mga inaalagaan na mga tao. Okay. So, may mga conditions. Hindi porke ito ay ito yung mga selected na hayop na pinili ng Panginoon, may mga conditions na ni-require si God sa mga Israelita kung papaano nila ihahandog yun kay God. Kasi ganito yun, dalawang klase kasi yung offering na burnt. Meron yung sa tabernacle mismo, day and night, nag-o-offer sila doon, continual yun. Meron din yung voluntary. Yung isa kasi mandatory yun. Mandatory, day and night, nag-o-offer sila doon sa altar. Pero meron yung voluntary. Ibig sabihin, kahit na sinong Israelita, pwedeng mag-offer ng burnt offering. Kunyari ikaw, gusto mo mag-offer kay God. So, i-offer mo kung gaano, it is a free will offering. Okay? So, may mga conditions, hindi basta-basta ang pag-o-offer kay God ng Old Testament. Tatandaan po natin, lahat ng ito ay picture ito ng ginawa ni Christ sa cross to save us from our sins. Okay? So, ito ay tinuro sa kanila para ipakita sa darating na panahon kung ano yung inaccomplish ni Christ at kung ano yung idea natin pag sinabing i-offer mo yung sarili mo as a living sacrifice, holy and acceptable, para may idea tayo. Okay. So una, only animals acceptable were those that had been specified as clean by the law.
So yung law of God ang nag-define what is clean and what is unclean. Okay? Talagang specifically defined kung anong klaseng clean animal ang ihahandog. Cow, goat, sheep, dove, or pigeon. Okay. Pangalawa, dapat ito yung galing sa'yo. Domesticated animal na usually ginagamit natin sa pagkain natin. Pangatlo, ito ay part ng iyong inalagaan. Ikaw yun eh. Ikaw yung nag-alaga ng baka, ikaw yung nag-alaga ng tupa o ng kambing. Alaga mo yun, yung ihahandog mo. It cost you. Amen? Even yung poor ay walang reason upang siya'y mag-alibay. Wala akong kaya, hindi ko kaya mag-offer. Pigeon, nag-provide si God. Tayo minsan, ginagamit nating justification or alibay yung ating kahirapan. Kaya tuloy hindi tayo binibless ng Panginoon. Wala akong may offer kasi mahirap lang ako. Si God, sa Old Testament, ipinakita niya sa atin kung paano mag-offer. Mag-o-offer ka ayon sa prescribed ng Panginoon. Kung mayaman ka, mag-provide ka ng baka. Magkano yung baka? Dito sa atin, siguro 30,000 yung baka. Tama ba? Yung 10 baka? Pag binili mo, parang ganun Ewan ko lang kung tama ako. Ito pong baka na ino-offer, hindi po katulad ng baka ng Pilipinas, ng papayat, ang liliit. Ito po yung mga hybrid. Sa Amerika, tinignan ko yung cost in dollar ay from $2,000 to $5,000. So, nagkakahalaga, kung $2,000, ito ay nagkakahalaga ng nagkakahalaga ito ng times 50. 100,000. So, pag sinabi mong 5,000, nasa 250,000. Ganun kamamahal ang mga baka doon. Kasi mga hybrid sila, lalaki naman. Kita nyo naman yung tsura. Yung mga baka sa atin papayat. Di ba? Yung mga mistiso natin. Doon hindi ganon. Talagang lalaki ng baka nila. Lalo na yung ginagamit sa offering, yung red heifer, mga special na baka, mga the best of the breed. So, yun yung ino-offer. Ino-offer yung lalo na pag ikaw ay prinsipe. Pag ikaw yung priest, nako, yun yung mga required ni God na offering. Baka, pag-usapan natin sa sin offering yan. Okay. Pero pag ikaw ay average lamang na tao, o ang offering mo ay sheep or goat. Magkano ang goat dito? Walang ganong sheep dito goat. Magkano ang isang buong kambing? O mga 1,000 mahigit kamo. O, di ba? O, 5,000. Wala nang 1,000 ngayon. 5,000. Okay, so mahal ng karne ng kambing. So ngayon, isipin mo yun may cost ka, average sa tao ka, mag-o-offer ka ng gano'n sa Panginoon. Ano mo yun free will offering mo yun. Ikaw, voluntary mo yun na ibibigay sa Panginoon. Ikaw yun, walang nag-force sa'yo. Kaya kita mo kay Christ, yung picture na yon, walang nag-force sa Kanya. Siya mismo nag-present ng Kanyang sarili as a burnt offering. Totally given kay God. Buong puso, buong isip, buong kaluluwa, buong lakas. A total offering. A whole burnt offering. In-offer ni Christ ang Kanyang sarili. Siya lang ang nakamit ng requirement ng Panginoon. Walang sino man sa atin. We cannot wipe out our sins by ourselves. Tandaan niyo po yan. Walang sino man sa atin. Si God lang, si Christ lang ang nakamit ng requirement ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, this is very important upang tayo ay makalaya sa ating mga guilt. Sinetre yan ng Panginoon once and for all Yung ating bad consciences,
Dinilyan sa may Bible. Dinilyan ng mga offerings na yan. To set us free. Freedom from our sin. Kaya pag narinig nyo sa may Bible sa New Testament, sinabi na, yung freedom from sin, it is freedom from bad conscience. Freedom from guilt na pumapatay sa atin. Yun po ang ibig sabihin ng freedom from sin. Okay. So, pang-apat, it must be male and without blemish. Dapat walang kapintasan. Ikaw, bago mo yan dalihin doon sa may templo to sacrifice, i-check mo, walang dapat kapintasan yan, dapat walang sakit yan. Titignan mo yung mga mata niya, yung mga tenga niya, yung ilong niya, yung mga katawan, kung may defect, hindi acceptable kay God yan. Kasi ang point ng burnt offering, it must be acceptable to God. It must be acceptable to God. Alam nyo ngayon, yan ay nawala sa panahon natin ngayon yung sense ng acceptability. Basta tayo, we offer, kahit ngayon mga offerings natin, we call it offerings. Pero ang tanong ba, nung iyan ba binigay mo, yes, nagbigay ka ng pera, pero ang tanong kapatid, yan ba ay acceptable kay God? Is it holy? Tanungin niyo po yan sa inyong mga sarili kasi kay God, once you offer something, it must be holy, it must be acceptable, and that is the whole point of this the idea of sacrifices. Amen. It must be holy. It must be acceptable. Kaya nga nung sinabi yan sa Romans chapter 12, offer yourselves a living sacrifice, holy and acceptable. That is the very concept of burnt offering. Yan yung sacrifice ni Christ. Holy, living, acceptable to God. Kasi magsasayang ka lang, biro mo kung ikaw nung nandito ka nung panahong iyon, nagsasayang ka lang ng pera, magsasayang ka lang ng offering. Kung may kapintasan yan o may hindi mo pala acceptable kay God, sayang. Ang mga Jewish, ang mga Hudyo ay oriented, talagang well-trained, tinuruan talaga sila yung idea ng burnt offering before they offer. May mga study talaga sila dyan, may mga lectures talaga sila dyan. It must be acceptable unto God. Kaya yung idea na yun mga kapatid, sa atin magpahanggang ngayon, dapat ganun pa rin yung puso natin. Yung spirit, whenever we talk about offering, it must be holy, it must be acceptable unto God. Amen. Huwag niyong tatanggalin yun, kapatid. Otherwise, nagsasayang ka lang. Nagtapon ka lang ng pera nang hindi naman tinanggap ng Panginoon. Amen? Gusto niyo bang masayang yung mga effort ninyo? Consider God. Kaya mahalaga na maintindihan natin yung konsepto ng mga ito. Dapat without blemish. Kiniklaim ni God yung the best. Kasi iyon yung ire-represent ni Christ. Siya'y walang blemish. Amen? At ito ay malaya. Galing sa puso, malayang malaya. That is the concept of offering. He shall offer it with his own free will. Hindi napipilitan lamang siya. Hindi nagagrumble yung heart niya. Amen. Amen po ba? So next time, before yun maghulog kayo dyan ng mga offering, see to it na namimit natin yung mga requirements ng Panginoon. Amen? Okay. Kaya nga, makikita natin sa mga simpleng laws ng sinet ng Panginoon sa burnt offering ay ang tao hindi niya kayang i-earn ng kanyang redemption. Ang ating redemption was all provided by God. Bagamat merong part ang tao. Amen?
Yung meron din tayong part kahit ngayon, di ba? May part din tayo. Pero yung kabuuan ng salvation, it belongs to God. The main idea or the framework of salvation, si God ang nag-provide para sa atin. And then we are just doing our part. Pero wala tayong we do not earn salvation. It's all God's provision. Okay, but it is not costless. Amen? Ibig sabihin, kasi si Christ, ano siya talagang very, very costly. Bagamat free yung salvation sa atin, pero napaka-costly. Buhay niya mismo, without blemish. Talagang na-meet niya yung idea ng whole burnt offering. With all his mind, with all his soul, with all his heart, and with all his strength. Na-meet niya yung requirement na yun ng Panginoon. Na nire-recite natin every Sunday sa ating Shema Israel. Si Christ yun, kapatid. Amen? Kaya nga yun din ang pinaparecite sa atin, sa Israel. Araw-araw they recite the Shema Israel. Upang makita nila what is the requirement of God. May requirement ng Panginoon. Ang requirement niya, buong puso, buong isip, buong lakas, at buong kaluluwa, which is the very idea of the burnt offering. Amen? Kaya nga buo buo yung inihandog, buong buo. Okay, ito ang maganda, no? Kung ikaw ay Hudyo, nung time na yon at ikaw ay magsasacrifice, meron kang role na gagampanan sa sacrifice. At meron din gagampanan yung priest sa may sacrifice. Alam nyo ba, this is very important. Sabi po kasi ng Leviticus chapter 1 verse 46, He shall put his hand on the head of the burnt offering, and it shall be accepted on his behalf, to make atonement for him. Okay, and then pangalawa, he shall kill it. He shall kill the bull before the Lord, and the priest, Aaron's son, shall bring the blood and sprinkle the blood around the altar and by the door of the tabernacle of meeting, and he shall skin the burnt offering and cut into pieces. Ano po ibig sabihin yan? Ito yung role ng sacrificer. Kung ikaw yung naghahandog, ano? Ito yung role mo, kung ikaw nung sa panahong iyan. Ikaw na maghahandog, kasi alam mo yun para yung sa kasalanan mo Atonement, ano? Pag nag-offer ka ng hayop kay God, it is atonement for your sin ng Old Testament. Okay. Ipapatong niya yung kamay niya. Yung nagsasacrifice, hindi yung priest. Yung priest may sarili siyang trabaho. Ang trabaho nung nagsacrifice, una, ipapatong niyang kamay niya. Pangalawa, gigilitan niya. Siya yung magigilit. Gigilitan niya yung hayop. At pagkatapos nun, ay babalatan niya. Siya, ikaw na nag-offer, ikaw yung magbabalat, ikaw yung matador. Hindi yung priest. Isipin mo, ang Israel was trained for that. Amen. Babalatan mo yun, tapos i-chop mo into piece, tatanggalin mo kung ano yung requirement ni God. Ulo, tanggalin mo lahat ng paa, kakamad. Ang priest, may trabaho siya. Siya yung administrator sa may altar ng burnt offering. Pero siya, yung nag-sacrifice, trabaho niya yung tatayin. Ang trabaho ng priest, sahurin yung dugo. Babalatan niya. Chop-chopin niya yun, ayon sa hiwain niya yung bituka, dukutin niya yung lahat ng mga inwards. Yun ang trabaho nung nag-sacrifice. Isipin niyo mga kapatid, hindi po pwede doon yung takot ka sa dugo. Gusto mag-offer? Amen. Alam niyo ba, when you approach that altar, it is napakalansa. Amen. Malansa yan. Kasi ang daming dugo dyan. Araw-araw may dugong dumadanak sa altar na yan. Day and night, bukod pa yung mga sacrifices ng mga individual. Lalo na kung kayo ng kapistahan. Lalo na nung nalala ko nung time ni David ba yun, na nag-offer sila thousands of animals.
In one day, thousands. Sipin mo yun, napakaraming laking trabaho nun. Kung ikaw saserdote ka nung time na yun, pagod na pagod ka, puro ka dugo. Naliligo ka sa dugo. Kasi kapag mga kapistahan o yung mga required na offerings, priest ang nagkakatay nun. Pero pag yung voluntary offering, ikaw na nag-offer ang magkakatay nun. Kaya hindi mo maiiwasan matalsikan ka ng dugo. Amen. Ano yung pinapakita ng Panginoon doon? Ha? Ano yung meaning and yung significance? Unang-una, yung sacrifices, yung sacrificer, nakikita niya na itong hayop na ito, nung pinatong niya yung kamay niya, naiintindihan niya, tinuruan sila doon na yung kasalanan niya, yung kanyang guilt, ay tinatransfer doon sa hayop na naiprovide ng Panginoon. Amen. Naiintindihan mo yun. They are trained for that. Isinasalin mong ganun. Kaya nga sa atin mga kapatid, importante ito na maintindihan mo. Para natin ipinatong yung kamay natin kay Jesus, lahat ng ating kasalanan, lahat ng ating guilt, ipinasa natin kay Christ. Hindi na tayo magbeber. Kasi alam ng Diyos, hindi natin kayang i-bear ang ating kasalanan. Amen. Hindi mo kayang pagbayaran kahit ng pinakamalit mong kasalanan. Si Christ lang ang nakagawa nun. Because He is the perfect sacrifice. Pagpatong, una, papatong niya. Naiintindihan niya na mamamatay itong innocent na hayop na ito para sa akin. Naiintindihan niya yun. Pangalawa, gigilitan niya yun. Naiisip niya yun na siya dapat yun eh. Siya dapat yung gigilitan, yung mamamatay, yung tatagas, yung dugo. Siya yun dapat. Tinuruan sila doon, pati yung mga anak nila tinuturuan ng ganon. Lecture nila yan every Sunday. Every Sabbath. Yung significance ng pagkakatay. Babalatan nila yun. Kaya nga ikaw yung makakaranas nun, ikaw nung nag-sacrifice para makita mo kung gaano kaseryoso yung kasalanan mo na dapat pagbayaran. At si Christ ang gumawa nun para sa atin. Amen. So, nakita niya, yung hayop ang namatay on His behalf. Sa ating panahon ngayon, si Christ ang namatay on our behalf para nating ipinatong yung kamay natin kay Christ. Amen? Na i-transfer yung ating kasalanan. Nagkaroon ng trading. Kaya ngayon kantang trading my sorrows. Tama yun kasi nagkaroon ng exchange na i-transfer sa Kanya yung ating sin, yung ating guilt, yung ating debt, yung ating shame sa Kanya napunta. Kaya nga kinai-crucify siya naked. Lahat ng shame natin, yung mga nakakahiya natin ginawa because of our sins, napunta kay Jesus to set us free. Amen. Hindi tayo nagbebear ng ating kasalanan. Si Christ. Para makita natin ngayon kung gaano kalaki at kung gaano kalawak yung pag-ibig na iniukol ng Diyos sa ating lahat. Napakabuti ng Panginoon. We do not deserve anything sa buhay na ito. Ganyan kalaki ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya tuwing naaalala natin mga sacrifice na to, naaalala natin yung the finished work of Jesus Christ on the cross. Yung Kanyang inaccomplish. Yung sacrificer, ina-acknowledge niya na sa harapan ng Diyos, He stands condemned. Pero itong hayop na ito, ang mamamatay para sa Kanya. Kaya nga, God makes it clear that only a perfect, unblemished, and innocent substitute can make effect sa atonement. And that is Jesus Christ. Unblemished, innocent, perfect. Na-meet niya yung mga requirement na to to set us free from our sin. Amen. Ngayon, ang role ng priest.
So sabi, ang priest naman, siya yung administrator kasi ng altar. Sahurin niya yung dugo, at pagkasahod niya ng dugo, dito, particularly sa burnt offering, i-splatter niya yung dugo around the altar. Amen? To satisfy the wrath of God. Para ipakita na merong namatay. It is very clear sa nagsasacrifice sa buong Israel na merong namatay at inapish yung wrath of God. Kita nyo na yung procedure para lang makapag-produce ng sweet-smelling aroma kay God. They have to follow the regulations na sinet ng Panginoon. Kaya nga yung significance ng blood is very important. Alam po natin yan. Sabi nga ng Hebrews 9:22, according to the law, almost all things are purified with blood. And without the shedding of blood, there is no remission for sin. Kaya laging nandoon yung centrality ng blood. Amen. Ngayon, merong importanteng tayong dapat malaman tungkol sa blood. Naalala nyo sa Old Testament, ipinagbawal yung pagkain ng blood. Amen. Ang purpose nun is for the atonement. It's not talaga yung pagkain. Kasi noon, nasa shadow pa lamang at ito yung picture of things to come at kinakailangan ma-accomplish yung purpose ng Panginoon, kaya ipinagbawal yung pagkain sa dugo. Okay? Pero medically speaking, scientifically speaking, alam nyo ba kahit ngayon pag kumain ka ng dugo, nandun lahat ng disease ng hayop. Amen? It's safe. Bagamat kasi tayong mga pagan kasi, gentiles kasi tayo kung ano naman kinakain natin. Di ba ang sarap ng dinuguan? Hindi po ba? Sarap. Lalo na may puto. Di ba? Lalo na pag may masarap yung dinuguan. So tayo kasi gentiles tayo, no? Pero ang purpose talaga, basically, kung bakit ipinagbawal ang dugo noon, ito yung purpose. Leviticus 17 verse 11. The life of the flesh is in the blood, and I have given it to you upon the altar to make atonement for your souls. Yun yung purpose. Nag-provide kasi na-provide niya yung dugo for the atonement of our souls, for if it is the blood that makes atonement for your souls. Ngayon mga kapatid, ito na misinterpret ito Kaya magandang linawin natin to. There is life and power in the blood, yes. Only in the blood of God ordained substitute for man. Kasi yung atonement is substitute para sa tao. Merong power doon kasi yun yung inordain ni God. There's life in it. Kasi inordain ni God. Lahat ng inordain ni God, whatever comes from the mouth of God, has life and power. At since na inordain niya yung blood ng mga selected na clean animals na ito, there is life and there is power in it. Amen. The one who makes atonement for man's sin, the blood to expiate it must it must go on to the altar. Kailangan maibuhos siya sa altar. Kailangan dumanak siya doon sa altar para magkaroon talaga siya ng sense ng life and power. Nasa declaration pa rin ng Diyos. It is not the blood itself. It is in the context of God's decree, ang kanyang bibig. This is very important to note. Amen. It must be the blood para magkaroon ng life and power. It must be transmitted to God through animal sacrifices. Okay. So ngayon, ano yung tinuturo ng law of sacrifices sa atin? Unang-una, si God ang nag-appoint ng way of approach sa kanyang throne. Hindi tayo. Amen. There is only one approach to God, and that is the mediatorial way na inappoint ng Panginoon. In case ng Old Testament, yung animal sacrifices. Sa atin ngayon, si Jesus Christ yun. That is the only way to approach God, the only valid way. I'm sorry sa mga Muslim.
I'm sorry sa mga other religions, sa mga Buddhists, na they don't recognize Jesus Christ. There's only one way. Kaya nga nung sinabi ni Jesus, I am the way. Siya lang talaga. Kasi this is the way that God has provided. Amen. At lahat ng ito, alam nyo ba lahat ng religion, they mock, they ridicule, na bakit ang Savior nyo kinakailangan mamatay. This is the reason why kinakailangang merong mamamatay para sa ating mga kasalanan, and that is Jesus Christ. At etong katotohanan ito is not acceptable for other religion, only for Christians. So ngayon, sabihin natin na there's only one God, sabihin natin there's only one faith, na pare-parehas lang yung mga natin. No! Hindi po ganun yun, kapatid. Kung ano yung sinabi ng Diyos natin, ang Diyos natin is the God of the Bible. There's only one way. Amen. Ang tao, he cannot invent his way to God. Lalo na in modern times ngayon, ang dami nang idinagdag sa church worship. Amen. Ang church worship, ang church service is simply because of the Jesus Christ, the finished work of Jesus Christ. Amen. It is because of His burnt offering na tayo ay naging acceptable kay God, so that tayo nakapag-worship, nakapag-pray, kasi in-accept tayo ni God on the basis of that burnt offering ni Christ. Amen. Yung kanyang blood, yung kanyang unblemished sacrifice, yun ang reason kung bakit tayo narito ngayon. Hindi kung ano-ano pa mga dinagdag na regulations ng mga churches sa kanilang mga services. Amen. Kaya nga, sa totoo lang, ngayon, kung mawi-witness ninyo, naging komplikado ang takbo ng mga churches. Sad to say, but that is the reality. Ginawa nilang komplikado ang paglapit sa Panginoon. Samantalang ang paglapit sa Panginoon ay na-accomplish na yan ni Christ. Yung confession natin sa Kanya, yung confession natin sa finished work ni Christ, yung ating boasting sa Kanyang ginawa, hindi sa ginawa natin, yung confession natin sa dugo ng Panginoong Yesus na siyang katubusan nating lahat, yung lahat ng inordain ng Panginoon para sa atin, doon lang tayo nag-ooperate. Yun lang ang tanging acceptable kay God. That's why we can gather before God, because of that truth, at wala nang iba. Kaya nga sabi ng Panginoon, huwag nyo nang dagdagan, huwag nyo nang bawasan. It is complete. Amen. Ang tao kasi genius yan eh. Religious genius. Mapag-imbento ng kung anong mga ibang bagay para gumanda yung kanilang church service. Amen? The laws and the sacrifices ito po ay closely related to the covenant relationship. Ikaw ay allowed lang na makapag-offer ng Old Testament because of the covenantal relationship. Sa atin din ngayon, mga kapatid, we can only avail the sacrifices of Jesus Christ only through the covenant that God has provided us. Amen. Amen po ba? Kaya nga hindi tayo yan, kapatid eh. It is totally beyond the reach of men. Si God ang lahat na nag-initiate ng lahat ng bagay na ito na ine-enjoy natin ngayon. Amen. Pangatlo, the blood. Not only the life in the blood, but also the blood is provided to make atonement for us. At itong mga bagay na to, ang katotohanan tungkol doon sa laws of sacrifices. Upang tayo ay makabalik sa ating Diyos. Upang tayo ay mapalaya sa ating mga kasalanan. Upang tayo ay maging ganap na malaya sa harapan ng Diyos. No more, no less. Kaya nga, tignan ninyo yung katotohanan ito, mga kapatid, no?
kung papaano tinuruan ng Diyos ang bayang Israel noong Old Testament, kung papaano nag-ooperate yung faith and obedience. Kasi unang-una, no, di ba, sa Levitical worship nga, sa ritual na ito, ang worshiper was trained to obedience. He was forced to yield to the exasperating minuteness of the law. Kasi alam mo, ikaw gusto mong mapatawad ang kasalanan mo? Gusto mo na ikaw ay tanggapin ng Panginoon? You have to follow the regulations that God has set for the atonement of sins in the Old Testament. Isipin mo, no? Talagang mag-aalaga ka ng hayop, kailangan chichikapin mo, susundin mo yun Dapat walang kapintasan yan. Dapat susundin mo yung prescription ng Panginoon. And then pagdating doon, ikaw magkakatay, susundin mo yun You have to obey. Yung tao kasi, kahit na, alam niyo sa panahon kasi ngayon ng tao, yung meron siyang gusto. Siya yung gusto niya mag-set siya ng sarili niyang roles. Paano niya approach si God. Hindi. Sa Old Testament, tuturuan ka, you have to follow. Gusto mo magkaroon ng atonement for your sins? Follow my provision, sabi ng Panginoon. Susundin nila yon ng buong pakumbaba. They will follow. They will wait upon the Lord. He had no choice. His iron will was broken in two, and his soul has to wait patiently to God. Di ba? Minsan nga nakikita ko yung mga tao ngayon, puro shortcut na lang ayaw niya yung way ng Panginoon. Sige, basta lang, okay na yun, basta basta sumasamba ako sa Kanya. Hindi ganun kay God. You have to follow yung sinet niyang regulations. Hindi tayo ang magdidictate ng way of worship kay God. That is the sin of Adam. Yung he wants to be God in himself, siya yung magdedeclare sa sarili niya kung ano yung way ng worship niya. Hindi ganun. Dito ipinakita ni God na talagang babaliin ng Diyos yung will ng tao, yung sarili niyang kagustuhan. Babaliin ng Panginoon upang mag-yield siya, totally mag-submit. Kung gusto mong maligtas, you have to follow my regulations. His full submission to God's appointed way leads him to salvation. Amen? Kasi ganun exactly yung ginawa ni Christ Kaya ganun niya ipinakita sa Old Testament ito. Kasi ganun exactly yung ginawa ni Christ. Full submission, without question. Free. Na binigay niya ang kanyang sarili. Kahit nga nung sa may Gethsemane, sinabi niya, Lord, kung po pwede sana alisin mo tong cup na to sa akin. But your will be done. Nag-submit siya. Tignan niyo yung mga patotoo ng Biblia tungkol sa kanyang ginawa. In the day of his flesh, Jesus offered prayers and supplications with loud cries and tears to him who was able to save him from death. Tao siya nung nandito siya noon. He was completely God, he was completely human. Amen? To him who was able to save him from death, and he was heard because of his reverence to God. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Nakita niyo yung picture doon sa may burnt offering? Nag-submit siya totally doon sa way na na-provide ng Panginoon for the salvation of mankind. Kasi iyon yung provisions ng Diyos. Si Christ mismo, dinemonstrate niya sa atin kung ano ang ibig sabihin ng burnt offering. And being made perfect, He became the source of eternal life to all who obey Him. Tama po rin ng Panginoon, amen po ba? Dahil sa kanyang complete na obedience because of His burnt offering sa Panginoon for our sins, for our acceptance.
He became the source of eternal salvation to all who obey Him. Kasi siya, nag-obey din siya kay God. Tayo, nire-require din tayo mag-obey. Amen. So, laging merong cost. Bagamat costless, sabihin mo, wala kang participation sa may salvation, pero merong cost. You have something, meron kang ibibigay. Merong exchange. Parang yung yoke, di ba, sa Matthew chapter 11, take my yoke upon you and learn from me, and I will give you rest. Di ba? Ibigay mo yung yoke mo sa akin, at ibibigyan kita ng bagong yoke. Sabi niyang ganun. And you will find rest for your soul. Merong exchange. Meron kang i-give up. Sa atin, ang salvation natin, it is all totally free. But meron kang i-give up. Yung old manner of living mo. Yung dati mong nakasanayan na rebellious way, you have to give up. Yung sarili mong pamamaraan, i-give up mo yan in exchange sa way ni God. Kasi hindi ka po pwedeng lumakad sa way ni God hanggat yung sarili mo ang umiiral. Amen. Amen po ba? Kaya si Christ dinemonstrate ngayon, totally given to God. Totally separated for God. Yun ang burnt offering. The main idea of burnt offering. Kaya nga, sabi sa Philippians chapter 2, though He was in a form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but made Himself nothing, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, He humbled Himself and becoming obedient to the point of death. Amen. Tanyo no, grabe yung ginawa ng Panginoong Yesus. Siya lang nakagawa nito eh. Siya lang. Tayo, para lang maging sweet-smelling aroma to the point of death. Ginawa yun ng Panginoon, even a death on a cross. Therefore, God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above all name. So that at the name of Jesus Christ, every knee bow down in heaven and earth, under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the Father. So yan po yung result ng kanyang sacrifices. Amen. So, there is no other salvation in no one else. Si Christ ay nag-offer siya ng sacrifice niya once and for all. It was perfect, unblemished, complete. It fully satisfies the requirement of God. Naapis niya yung wrath ng Panginoon against our transgressions. Amen? Kaya nga, and there is no salvation in no one else, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Wala nang ibang name. Amen? And we have to acknowledge this. Kung gusto mo maligtas, run to the Lord Jesus Christ. Amen. At the name of Jesus Christ, every knee bow down, every tongue confess that Jesus is Lord. Ngayon, last, yung commandment, may additional provision tungkol sa burnt offering. Ito po yung tinatawag na compulsory, mandatory law about burnt offering. Yung kaninang tinalakay natin is voluntary, individual yon, yung mga free offering. Ito yung mandatory na day and night na sinusunog doon sa may altar na required ng Panginoon. So, command Aaron and his son saying, this is the law of the burnt offering. The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning in it. And in verse 12, the fire on the altar shall be kept burning on it, it shall not be put out.
And the priest shall burn wood on it every morning, and lay the burnt offering in order on it, and he shall burn on it the fat and the piece of the peace offering. A fire shall always be burning on the altar; it shall never go out. What does it mean? This is very important na lesson na ipinapakita ng Diyos sa bayang Israel at sa atin ngayon na inabot ng huling panahon. Alam natin, no? Sabi ng Bible, God, our God is a consuming fire. Siya yun eh. Alam niyo ba yung fire ng altar? It is not man-made. Nung upon inauguration, ang apoy po niyan galing po sa langit. Naalala niyo nung time na Elijah? Di ba, binuhusan pa nga ng tubig yung burnt offering? Ang daming tubig. Pero nung bumaba yung apoy, sunog lahat ng offering into ashes, tuyo pati tubig. Kasi yung apoy galing kay God. Yung apoy na yun na nire-represent si God ay His wrath upon sin of mankind. Amen? Yun yung fire na tumupok sa anak ni Aaron. Galing sa altar yung apoy na yun. Yung apoy na yun ay provisions ni God para sa atin upang makita natin. Kaya nga, gaya na lang ng sabi po ng Psalm 7:11. Tignan ninyo. God is a righteous judge, and a God, what? Who is angry with the wicked every day. Kaya habang nakikita ng Israel yung apoy na yon, nakikita nila yung puot ng Diyos araw-araw na naglalagablab laban sa mga kasalanan, laban sa transgressions ng tao. But on the other hand, bagamat ang altar is a place of judgment, pero nag-provide si God ng sacrifice upang at the same time sa altar na yon ay makapag-produce ng sweet smelling aroma that will appease the wrath of God. Wow! Amen! Nakuha niyo yung point? In one altar, ipinakita ni God yung importanteng lesson sa Israel. Yung puot niya, eternally, perpetually, na nanggalagablab hanggang ngayon sa panahon natin, hanggang sa pagbabalik ng Panginoong Hesus. Alam niyo ba ito ay shadow lamang nung nasa langit? Ganito sa langit, nandoon din yung apoy ng altar ng puot ng Panginoong Diyos. Pero nandoon na yung eternal sacrifice ni Jesus Christ once and for all. With the same altar na nagpapakita ng puot ng Panginoon. The same altar, yung sacrifice ni Jesus Christ, is perpetually ascending before God to appease His wrath. Kaya nga tayo mga kapatid, meron tayong assurance sa Panginoong Diyos. Wala na tayo sa wrath of God. Amen. Si Jesus Christ na high priest natin, the great high priest, who passed through the heavens, na mismo at the right hand of God, nag-intercede para sa atin on the basis of His sacrifice. He is the burnt offering doon sa langit. Amen? Hindi siya burnt offering dito sa may yung shadow. Doon siya isinalang sa totoong tabernacle sa langit. A perpetual burnt offering, offered holy before the Lord, ever ascending before God, a sweet smelling aroma before the Lord. Na katulad ng panahon ni Noah, nung naamoy ni God yun, naapis yung wrath niya. And He extend His peace. Ganyan exactly mga kapatid ang ginawa ng Panginoon sa atin. Right now, ganyan nag-ooperate yung tabernacle sa langit. Naapis na yung wrath ng Panginoon against our sins. That's why God has accepted us. We have to understand the burnt offering. The value of the work of Christ. It is finished. It is done. Kaya nga nung sinabi niya sa may cross, it is finished. Amen. Tapos na. Siya na ang tanging pag-asa ng lahat ng tao sa ibabaw ng daigdig. Siya lang. Naapis niya in the same altar
naapis niya yung wrath of God through His sacrifice. So the Spirit of God would have ever remembered the solemn fact that the death of our blessed Lord was a death under judgment. And at the same time, it was the perfection of obedience and most acceptable as sweet savor to God. Okay? So, the fire was never allowed to die. Why? And was kept alive for centuries. Kaya nga kahit nagtatravel sila, nagjo-journey sila, yung 40 years na journey nila, continual yung fire noon. Binubuhat nilang init noon eh. Hindi po ba? Kung ikaw yung priest, ilang kayo nagbubuhat noon, ay ang bigat ng altar na yon. Brazen altar yan. Acacia wood, overlaid with bronze. May sacrifice doon, may gatong doon. Buhat-buhat ng mga priest yan. Isipin yung sacrifice ng mga priest. Buhat-buhat nila yan, nagjo-journey, may digmaan man. Buhat-buhat nila yon. Amen. Ano mang sitwasyon, dumaan nga sila sa di ba? Sa lahat ng kaganapan sa bayang Israel. Kasi yun ang kailangan nila upang ang bayang Israel ay maging acceptable sa Panginoon on the basis of that burnt offering. Wow! So, to remind Israel, una, that sin is a serious offense against God. Huwag niyo pong tatanggalin yung element na yon. Sin is a serious offense against God. But God has provided. Amen. Merong provisions ang Diyos. Ang altar na yon, ang burnt offering o yung continual fire sa burnt altar is a reminder of a perpetual reminder of God's provision for our sins and our acceptance. Amen. Kaya ngayon, maintindihan na natin ngayon ito mga kapatid. Nung sinabi ni Jesus, I am the way, kasi siya lang talaga yung way. Wala nang iba. Gusto ng tao na maligtas, o wag kang dumaan kay Mary. Mary cannot save you. Jesus Christ, siya lang yung tanging mediator, siya lang yung namatay para sa ating mga kasalanan. Hindi si Buddha, hindi si Allah, hindi yung sino pa man mga pinapahalaga ng mga tao o ng ibang mga kaisipan ng mga tao, ng mga matatalinong tao sa ating bansa. There's only one salvation which God has provided. Yun pong ibig sabihin ng way. I am the way. The only approach to God, si Jesus Christ yun, through His sacrifice. He is the truth. Ito yung katotohanan mga kapatid. Sin is a serious matter. Ang taong ito is living in fantasy. They are living in lie. They are living in illusion. But this is the reality, the truth. Amen. And He is the life. Gusto mo masumpungan ng buhay? Dumaan ka sa prosesong ito na na-provide ng Panginoon. Amen. Ang buhay ay masusumpungan kung dadaan ka sa proseso na ito ng salvation ng Diyos through Christ. Kaya nga sinabi niya, no one comes to the Father except through me. Amen? Naintindihan niyo na yung verse na to? Di ba mas magandang intindihin ito in the context of the sacrifices? Amen. At ngayon, naintindihan na rin natin kung ano ibig sabihin nito. Romans chapter 12. Kaya nga ngayon mga kapatid, whenever we speak of the offering, i-offer mo, it must be holy, it must be acceptable. Amen? Amen po ba? Make it our practice. Amen? Kasi ang picture nun o ang shadow, it was written in the Old Testament upang makita natin kung ano yung acceptable sa harapan ng Diyos. So purihin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan niya po natin Diyos. Amen. So marami pa tayong pag-aaral, ano? Burnt offering pa lang ito. Pag-usapan natin susunod yung peace, yung guilt, at saka yung sin offering. So tayong lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat kami sa iyo sa lahat ng iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo.
Lord, we do not deserve anything sa mga bagay nito. Sapagkat ang aming, what we truly deserve is death because of our transgressions against you. But Lord, because of the riches of your mercy, we are preserved. We exist because of your loving kindness, your faithfulness to yourself, to the holiness of your holy name. We are preserved, O Lord God. Thank you, Father God, for the gift of life through Christ. Thank you for accepting us on the basis of His burnt offering that you have provided us, O Lord. Thank you, O Lord, for wiping out completely our sins through His atonement. The only acceptable sacrifice on our behalf, O Lord, the sacrifice, the perfect sacrifice of Jesus Christ. Thank you for setting us free from the power of sin, guilt, and death. Thank you, O Lord, for the freedom we have in Christ. We are free because of your provisions, because of the Lord Jesus Christ. Thank you, Father God. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. Napakabuti mo. Lord, nawa wag namin kakalimutan ang mga katotohanan ito. Sapagkat ito yung mahalaga, Panginoon, na dapat naming ituro sa lahat ng mga tao. Mahalaga na maintindihan ng aming mga anak, ng bawat kongregasyon. Because this is the truth, the reality of your provisions. Father God, bless us, O Lord, and we bless your holy name. Thank you for your word. In Jesus' name, amen. Amen. So, purihin po ang Panginoon. So, every first Sunday of the month, ngayon po ay May. Amen. Salamat sa Panginoon. Nakaabot na tayo ng May. After ng pandemic, mga kapatid, tignan yung katapatan ng Panginoon. Dito pa rin tayo, di ba? Na-preserve tayo eh. Yung habag ng Panginoon, it is not because of us, it is because of Him, because of His faithfulness sa kanyang sarili. Amen. Ginagawa lahat ito ng Panginoon because of His, yung commitment ni God sa kanyang kabanalan. Kaya tayo ay nanatili. Nape-preserve tayo pati ang ating mga generations. Amen. So prepare ourselves, mga kapatid, upang tayo ay dudulog sa atin pong buwanan na pagse-celebrate ng Holy Communion. Amen. Mga kapatid, tatandaan po natin, this is a testimony for all of us. Testimony of the finished work of Jesus Christ. The fact na tayo ay nagpapartake nito, we are part of the covenant of God. And because we are part of God's covenant, tayo ngayon ay isang bayan na. We are one community. Kaya nga communion, because we are community. We cannot operate separate from others. We work as one body. One mind, one soul. Because we have only one God, and there's only one faith, and there's only one church, and there's only one Lord, Jesus Christ. Kaya we have to work. Lahat ng ating mga sariling pamamaraan, ibababa natin yan in full surrender sa Panginoon, and then we will submit doon sa kaayusan na itinakda ng Diyos para sa atin for our own good. Amen? So let us prepare ourselves sa mga bagay na to. So hinihiling ko po na ang bawat isa ay kumuha ng kanyang mga elemento. And then, aawit muna tayo bago confession. Ganito po ang sinasabi sa mga salita ng Panginoon. For I received from the Lord that which I also delivered to you. That the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you.
Do this in remembrance of me. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyong provisions, O God. Ngayon, O Lord, naririto kami upang mag-partake ng tinapay na to. Walang iba, Panginoon, ang katawan ng Panginoong Hesus na nagkaluray-luray because of our sins. And now, O Lord, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang tagumpay, kami ngayon ay naging accepted sa iyong harapan. Kami ngayon ay naging isang bayan. Kami ngayon ay naging isang tinapay, Panginoon, sa pamamagitan niya. And now, O Lord, we will eat, remembering all the finished work which you have done, O Lord, in the sacrifices of the Lord Jesus Christ. Panginoon, salamat po sa pagpapawalang sala mo sa aming lahat at sa pagtanggap mo sa aming lahat. Purihin ka, Ama, in Jesus' name. Amen. In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Yes, Father God, we believe in all your provisions, O God, and we submit ourselves totally and completely sa iyong will, sa iyong purpose, sa iyong provisions para sa aming mga kasalanan. The blood of Jesus Christ, O Lord God, ang siyang tumigis on our behalf. Kami ang dapat mamatay, but yung kanyang blood, O Lord, ang reminder sa aming lahat that you accepted us. His blood, O Lord, appease your wrath against us, O Lord, on the basis of His burnt offering. Lord, iinom pa kami sa sarong ito bilang pagpapasakop sa iyong mga alituntunin. We thank you, Father God, for your provisions of salvation. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Salamat, Ama, sa bawat pribilehiyo na tinanggap namin sa iyong covenant. We become a covenant people. We become part of your eternal family. Part, O Lord, of the new creation. You made us heirs of all your promises. Thank you, Father God, sa lahat ng katotohanan ito because of the things you have done on the cross. Father, thank you so much. At ngayon ay idinudulog ko sa iyo, Panginoon, ang iyong bayan. Ama, thank you, O Lord, for the forgiveness of our sins through Christ. And we confess our sins. Gaya ng sinabi mo sa may 1 John, na kung kami ay magkakasala, and if we confess our sins and believe in your sons, Lord, that you will forgive all our sins. You will cleanse us from all our iniquities. Thank you sa iyong perpetual na provisions like the burnt offering. Araw-araw, Panginoon, ay may nag-a-ascend sa iyo na sweet-smelling aroma because of the work of Jesus Christ on the cross. Kaya nga, Panginoon, kami makakaasa na laging laan ang forgiveness mo sa aming mga kasalanan. Laging laan ang kapatawaran mo, ang acceptance mo sa aming mga kahinaan. We are weak. All of us have done wicked thing, evil thing in your sight. But Lord, your forgiveness is greater than our sins. You forgave us, O Lord, of all our transgressions and accepted us as beloved according to your word. Now, O Lord, we are your people. We are free from our sin and from our guilt and from death. Lord, thank you, O Lord, for this day. We thank you sa iyong faithfulness at sa iyong sa lahat, O Lord, ng provisions mo para sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you all. Amen.
Brothers and sisters, may we now prepare and bring our tithes and offering to the Lord, and may we all rise to sing our offertory song as Sister Annette will lead us in our offertory prayer. Panginoong Diyos, sa kanyang kabutihang loob sa atin, sa kanyang dakilang handog ng kanyang sarili upang ang ating mga kasalanan ay mapatawad at tayo ay makalaya sa ating mga madilim na nakaraan, sa ating mga buhay na hindi naging kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ng sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 8 verse 36, sabi niya, "If the Son has set you free, you are free indeed." Atin pong basahin ang 1 Chronicles 29:9 at ito na rin ang ating nagiging panalangin sa Panginoon. Nang magkagayoy nagalak ang bayan, dahil sa sila'y nangaghandog na kusa, sapagkat sila'y may dalisay na puso na nangaghandog na kusa sa Panginoon. At si David naman na hari ay nagalak ng dakilang pagkagalak. Verse 10, "Kaya't pinuri ni David ang Panginoon sa harap ng buong kapisanan. At sinabi ni David, at atin ding sinasabi ngayon mga kapatid, purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel, na aking Ama, magpakailan paman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay, at ang karangalan. Sapagkat lahat ng nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na Pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at ganun din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay nagpapasalamat sa iyo at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. At bilang pangwakas, aming Diyos, ang aming panalangin, nawa, Lord God, ang aming mga dalang handog at ang aming mga ikapu ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Higit sa lahat, nawa kami ay maging katanggap-tanggap sa iyo dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Maraming salamat, aming Diyos, sa kabutihang loob mo para sa iyong mga anak. Nawa, tulungan mo kami ng aming mga puso ay maituon din sa direksyon ng iyong mga adhikain, O Lord God, sa pagpapalaganap ng iyong mga salita, ng iyong kaligtasan at ng iyong kaharian sa lupang ito. Sapagkat sa iyo, O Diyos, ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng kaluwalhatian, at ang lahat ng karangalan, kapangyarihan, magpakailan paman. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bilang pagpapatuloy, atin pa rin pong patuloy na ipagdasal ang ating mga kabataan, ang ating mga kids, mga babies, upang patuloy ang pagbe-bless ng Panginoon sa kanila. Atin pong tawagin si Sister Tina upang pangunahan tayo sa dasal para sa next generation. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito, Ama. Salamat po, Panginoon, na walang hanggan ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa lakas at sigla na binigay mo po sa amin, Ama. Lord, salamat. Sa araw na ito, Lord, ay pinagtipon-tipon mo kami upang kami, Amay, magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon Diyos. Ama, tinataas po namin sa iyo, Ama, ang mga kids sa ICC, Panginoon, ang mga kabataan, ang mga babies, Panginoon. Lord, salamat sa buhay na pinagkaloob mo po sa kanila, Ama. Patuloy mo po silang ingatan, Panginoon. At patuloy mo po, Panginoon, ilayo sila, Ama, sa masasama, sa tukso, pagsubok at sa disgrasya, Panginoon. Lalong-lalo na, Lord, sa mga sakit, Panginoon. Lord,
Proteksyonan mo po sila, Panginoon. Palakasin mo po ang kanilang mga katawan, Ama. Taulaman, Panginoon, ang aming hinihiling, Panginoon, na ikaw ang aming doktor, Panginoon. Sa lahat po ng aming mga sakit, Panginoon Diyos, ay dinadalangin namin sa iyo, Ama, na ikaw po, Panginoon, ang magpapagaling po sa lahat po ng aming mga karamdaman. Lord, nagpapasalamat kami sa lakas at sigla na binigay mo sa amin, sa provide mo po sa lahat po ng aming mga ngailangan, Ama. Lord, salamat po, Panginoon, at tinataas namin ang iyong kalwalatian, kapapurihan sa iyong matamis na pangalan mo si Kristo. In Jesus' mighty name. Amen. Purihin ang Panginoon. It's the month of May. At isa rin itong buwan na pinakaabang-abang ng lahat ng ating mga kapatid ng ICC, di po ba? Sapagkat ito ay buwan ng ating anniversary. Yes. Maaaring hindi katulad ng mga nakaraan na anniversaries ang ating celebration. Subalit, ito ay panahon ng pagpapasalamat pa rin natin sa ating mabuting Panginoon sapagkat tayo ay pinagpapatuloy niyang ginagamit sa kanyang kaharian. At may mga initial plans po tayo that our anniversary will be celebrated on the third Sunday, that is May 16. And a strong clamor request na doon tayo mag-service, no? Fellowship service and celebration sa farm. Alam niyo po kung farm ang sinasabi, meron provide ng Panginoon na farm natin lahat. God willing, kay Sister Annette and Pastor Rick, doon tayo sa Marana, okay? And there are also initial suggestions that if it would be possible na magkaroon tayo ng potluck. Okay? Every family could prepare and bring a kind of food, yan, or dessert. Ipa-finalize po natin ito. These are initial suggestions and plans. Pero sana nga sa farm, no? Kakaiba. Okay. Mag-ano naman tayo? Outing. Doon naman pwede tayong mag-physical distancing dahil napakalawak yung area na yun at mapresko. Okay? And yung Wednesday natin, midweek service, patuloy pa rin po. Wag lang kalimutan na go over our group chat, no, yung ICC account natin for any further announcement. So midweek natin, Wednesday at 5:30. Yung youth fellowship naman patuloy pa rin po sa kanilang Zoom every Friday. Yan. Purihin ng Panginoon. Hindi man sila magkita-kita ng personal, at least sa Zoom sila nag-share at nagkikita-kita for sharing and God's presence. And for our servants on call next Sunday, our presider will be Sister Gina. Scripture reader will be Sister Jane. Could you be? Okay. Our offertory will be Sister Ami Madara. And a prayer for the next generation will be Kuya Ellis. Okay? Kuya Ellis, huwag ka munang umalis. Okay, so for our final song and praise, may we all rise to sing our worship and praise song, after which the benediction of our Reverend Pastor Jess. Hallelujah. Purihin ka, Ama. Salamat po sa iyong katapatan, sa iyong katotohanan. Salamat, O Lord, na kami, O Lord, ay kinahabagan mo at kami ay ibinilang mo bilang iyong mga anak. Ama, nagpapasalamat kami sa lahat ng natutunan namin sa araw na ito. Salamat, O Lord, sa knowledge
na ibinigay mo sa amin upang lalo kang madakila sa aming buhay at makita namin ang mga kahanga-hanga mong gawa, Panginoon, at doon namin isalig ang aming buong pagkatao sa lahat ng katotohanan na ginawa mo para sa amin. Ikwento namin sa aming mga anak, ikwento namin sa mga tao upang makita nila ang pag-asa na meron kami sa iyo, Panginoong Diyos. Nawa, Panginoon, ang kapayapaan na meron kami ngayon, ang acceptance na meron kami ngayon sa iyo, ay maunawaan ng lahat ng iyong mga anak, sapagkat ito ay totoo. This is the reality. Panginoong Diyos, idinudulog ko sa iyo ang mga anak mo, O Lord, na nagsasuffer ng karamdaman ngayon. Lord, una ang nanay nila Ate Gingging, nila Sister Ellen na nadulas at nagkaroon ng fracture sa kanyang pelvic bone at kinakailangang maoperahan, Panginoon. Lord, ikaw lang ang aming manggagamot. Tulungan mo po ang aming mga mahal sa buhay. Ikaw lang ang pag-asa namin. Tulungan mo po, O Lord, na masurvive ni Nanay Bioli ang karamdamang ito, Panginoong Diyos. Sa tulong mo at sa biyaya, Panginoon, sa kanyang edad na yon, O Lord, alalayan mo siya, bigyan mo siya ng lakas, O Lord, na ma-overcome niya ang operasyon at gumaling siya sa lalong madaling panahon. Lord, ganun din ang aming mga ibang kapatid na may mga karamdaman ay tinataas namin sa iyo, sapagkat ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw ang aming kalusugan, ikaw ang aming kapanatagan, ang aming kapayapaan. Bigyan mo kami, O Lord, ng rest, ng peace sa aming mga puso, ang mamuhay kami ng panatag sa mundong ito. Alalayan mo rin po, Panginoon, kami sa aming pagtanda, sa unti-unti naming paghihina ng aming mga katawan, ng aming mata, paningin, at mga lakas. Alalayan po kami, Panginoon, gaya ng iyong pangako, na ikaw ang aming Diyos hanggang sa pagtanda namin, Panginoong Diyos. Na kahit na kami ay tumanda, titingin kami sa iyong kapangyarihan at huwag mawawaglit ang aming paningin kahit na saglit, Panginoong Diyos, sapagkat ikaw lang ang pag-asa namin, ikaw lang ang aming lakas, ikaw lang ang aming buhay at wala nang iba. Sa iyo lang kami kakapit at sa iyo lang kami magtitiwala at sa iyo lang kami magtatapat habang kami ay mayroong hininga. Panginoon, pagpalain po ang iyong mga anak. Ingatan mo po kami, Panginoon, sa panahon ng pandemic, sapagkat ikaw lang ang aming kaligtasan. You are our shield. You are our fortress. Sa panahong ito, Panginoong Diyos, cover your people under your wings. Salamat, Ama, sa lahat ng iyong mga ginagawa sa aming buhay sa pang-araw-araw. Save us all, Father God. In Jesus' name, amen. God bless you all. Amen.